bagong Jerusalem. Amen? Yun na nga po, bago po ibigay yung ating, bago tayo magsimula sa ating mga panayam, ay mag-opening prayer muna tayo. Pero bago po tayo mag-opening prayer, ay ituturo ko mo naman po sa inyo yung mabisang panalangin. Nananalangin po ba tayo? Sino po dito yung ngayon lang talaga umatin? As po yung kuman. Si ate lang. Pangalan mo ate? Makasan na kaya yung kung na-traffic yan. From Green Acres, hanggang dito, hindi ba po sila dumalo? Kaya nga, naway pa, hindi mo na po sila okay, so yun nga po, tayo po ay nananalangin. Pero, meron po akong ituturo sa inyo na mas mabisang panalangin na ginamit po ito ng mga alagad ng panahon ni Jesus, no? Na kung saan, ng panahon na yun, si Pablo at si Silas, sila po ay nagpapahayag ng mabuting balita, no? Sapagkat sila ay nabuspos ng Espiritu Santo, kaya sila ay matapang na nagpapahayag sa Efeso, o malapit doon, parte ng Roma, no? At doon nga, ay dahil sa kanilang pagpahayag, ay marami kong mga tao hindi nagustuhan ang kanilang pagpapahayag, no? Meron ginagawa doon nila ay mga bagong aral. Kaya ginawa ng mga tao, sila po ay, yung mga tao po sa Efeso, sila ay hinuli at ipinasok po sila sa bilangguan, no? Kaya doon sila sa pinaka-dulo ng bilangguan. At doon, sila po ay pinanikalaan, no? Yung nilagyan po ng bakal, kadena, doon kanilang paa at kamay, no? At doon, marami doon mga kasama silang mga bilanggong din, no? Kaya nung time na yun, yung dalawang alagad po na ito, ay sila po ay umaawit ng himno. Alam niyo ba yung himno? Kanina, umawit tayo ng himno, no? Yung salmo, no? Bagong salmo, yung salmo ng tawag natin, yun ang mga himno. So, doon times, kung umaawit sila ng mga, syempre, ang salita nila doon ay salitang Hebreo. Alewaleya, lewaleya, lewalewa. Alewaleya, lewaleya, lewo. Parang ganyan, ano? Nagpiprayer. Nagpiprayer sila ng ganyan. Maawit sila ng mga himno. Kaya mga alas 12 na ng hapong gabi, ay habang sila yung maawit ng himno, ay may biglang nayanig. Biglang may malakas na lingkod, no? Dahil sa kanilang pag-awit ay lumingkod ang napakalakas, no? At nayanig yung pundasyon ng bilangguan at nakalag yung kanilang mga talikalag, no? Kaya dahil sa kanilang pag-awit ng himno, papuri sa Diyos, sila po ay nakalaya. Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating Panginoon. Praise Amen! Yan. No? So, kailangan po yung paglalakpak, kailangan mataas po ang sa ulo. Palakpakan si Yahweh! Yan. Yung paglalakpak sa Diyos. Pero pag sa tao, sa baba lang po. Palakpakan si Sister Mel! Okay. So, yun na nga po. So, yun na yun dahil doon sa kanilang pagpupuri sa Diyos, pag-awit ng himno, ay nakamit nila yung kalayaan at time, no? Kaya nga po ngayon, marami po ngayong nananalangin, no? Kaya kahit yung ginagamit kayo ng maraming mga charismatic sa buong mundo, no? Ngayon, meron tayong 230 na charismatic sa buong mundo, no? So, ano ba itong klaseng panalangin ba na ito? Ano ba itong klaseng panalangin na ito? Ginamit ng mga alagad. Ang tawag po dyan, kasi nga po, ito po ay mabisang panalangin. Ito yung susi para mabuksan. The key to unlock the power of God. No? Ito yung susi para mabuksan yung kapangyarihan ng Diyos. Siyempre, yung kapangyarihan ng Diyos, hindi yun basta-basta
binubuhos. Amen? No? Pero doon sa kanilang pag-awit, ng himno, ay lumindol ng napakalakas. Hindi katulad yung lindol na nangyayari sa Davao. Amen? O sa mga ibang lugar. Kundi yung lindol na yon, siya yung lindol na hindi mapaminsala, kundi lindol lang para makalaya yung mga alagad. Amen? Kaya nga, diba, makapangyarihan, napakabisa ng ganitong uri ng panalangin. Kaya nga po, ang tawag po dyan ay prayer of praise. Sabihin na nga po, prayer of praise. Ito nga, prayer of praise. So ano po yung prayer of praise? So ito po ay ang panalangin na pagpupuri sa Diyos. No? Pwede kang, kung sa atin, sa kanila, ang salita nila ay Hebrew. Sa atin, ano yung kapalit nun? Anong word yung gagamitin natin? Ano sa Tagalog ng ano? Ang gagamitin po natin ay Alleluia. Pero ang Alleluia sa Hebrew word din. Alam niyo ba yun? Ano sa Tagalog ng Alleluia? Purihin ng Diyos. Sa English, praise the Lord. Amen. So, Alleluia. Yan. So, yan lang po yung babanggitin natin. No, yan lang po yung susi para mabuksan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nung yung mga alagad umawit, yung nalalim po, nayalit, ang gasyon ng bilang buwan, kaya nakalag ang kanilang mga sinakala. Kasi sila ay nakalala. Amen? Kaya itong prayer na ito, no, itong prayer of praise, yan yung tinuturo sa atin ngayon ng ating Panginoon. Amen? So dapat natin gamitin. Ginagamit mo ba mga kapatid? Yes! Lalo na pag may mga lindol. Gagamitin mo yung prayer of praise para yung lindol, huminto! Amen? Pag malakas na bagyo, gagamitin mo yan para yung bagyo lumihis. Kaya nga, di ba, sabi ni brother, may mga paparakong na bagyo, di ba? Tayo ay prayer of praise para yung mga bagyo, yung mga kalamidad, lumayas, lumihis sa ating lugar. Lalayas ba yan? Amen! Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon na siya. Hallelujah, no? So yun na nga po, napakahalaga yung panalangin na ito, no? Sapagkat ito yung panalangin na magtataboy ng mga salo, panalangin na gagawa ng himala, no? Na kung paano kung nagagawa yan ang mga alagad, magagawa din natin. Amen? Kaya nga, kung mga alagad na ito, sila ay pinuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, tayo ngayon ay narito nga ngayon. Kaya nga, itong prayer na to, itong hallelujah, so kailangan kasi gagamitin din natin ang mamaya sa closing prayer. Kasi mamaya, ito yung magbubukas ng kapangyarihan ng Diyos. Para yung mga regalo, yung mga kapangyarihan, nais ka ba ng regalo, mga kapatid? Nais ka ba ng regalo? So, ang ibig kong sabihin ng regalo, kapag sabi na tayo ngayon, karamihan ito, charismatic na. Amen? Ano ba ang ibig sabihin ng charismatic, mga kapatid? Ha? Niregaluhan. So, ang salita charismatic po, ito po ay sa ng Grego, na nagmula sa salitang charisma. No? Ibig sabihin ng charisma ay regalo, na kaya kung ang charisma ay regalo, ang charismatic ay, ano ibig sabihin? Niregaluhan. Amen? Niregaluhan na ba kayo, mga kapatid? Niregaluhan na kayo? Anong regalo? Meron tayo 3 kinds of gifts. No? Una, ano yung unang regalo? Material na
maipagkaloob ko sa inyong lahat. Amen ba? At dito, yung mga kulang pa, no, yung hindi pa puno. Kailangan puno kayo. Puno ni Ate Benos. Yeah, puno na yan. Ni Ate Tess. Yeah, puno na yan. No? Kasi meron tayong 9 gifts of the Holy Spirit. Amen? No? So, kailangan ay ma-receive din natin ito. No? Kasi ito yung ating kailangan sa panahon ngayon. No? Kaya nga po mga kapatid, na mamaya, no? Kaya nga, tutulog po namin sa inyo, no? Yung susi. So, ngayon, may pwede tayong mag-example. Aawit tayo ng hallelujah. Pwede po ba? O, di ba, sa pag-aaral tayo ng mas, aawit tayo ng hallelujah. Pwede po tayo awit para mamaya meron na tayong kasanayan. Para pagka sa closing prayer ay yung pag-awit ng hallelujah ay ang isalo-isalo natin. Amen? So kailangan kung maawit po tayo ng hallelujah, kailangan pagdamahin po natin. Damahin natin yung kasi sinabi kasi pinupuli natin yung Diyos. Bakit wala ka sa pinupuli ang Diyos? No? So kailangan kasi yung mga tao na sabi nga ang papuri ng aking bayan ay kaimbabaw lamang sapagkat sa muso at hindi ito sa puso. No? So kailangan pag nalit kang nagpupuri sa Diyos, damahin mo natin yung kabutihan ng Diyos. Kasi kung
Ang Diyos ay dapat sambahin ng kanyang mga nilalang. Pangalan ba tayo ng Diyos? Pangalan ba ng Diyos? Pangalan ba ng Diyos? Amen! Nakakatabalan po! Hallelujah! No? Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga yung ating pagmalakpak, yung ating pagsayaw, no? Eh, bakit ka sumasayaw? Siyempre! O, kanina sumayaw tayo. Siguro iba hindi alam. Eh, ako nga nung hindi pa ako charismatic. Way back 1990. Naging charismatic po ako 1994. No, dati nakikita ko lang sila. Gagaling-galo sila, masayaw-sayaw. Sinatawanan ko pa sila. No, papasok ako sa trabaho, pag gabi ko, nakikita ko sila, nag-praise and worship sila sa Creators. Kung bakit ba tayo nagsasayawan sila? Natawa pa ako. Yung pala, gagawin ko din. No? Kaya nga po talaga napakasarap para magpuri at magsayaw sa ating Panginoon. Eh bakit pa tayo kailangan pumalampa, umawi? No? Kanina umawi na tayo. Ngayon, sasayaw naman tayo. No? Kanina sumayaw tayo dito. Bakit tayo kailangan sumayaw? Upang? Okay, tama talaga. Nakalimutan na yung mukhang yung kesyo to. Wala na nakakaalala. Ako si Ate Milet. Nakalimutan na. Kaya ka talaga kailangan ng ready. O bakit na tayo sumasayaw sa Panginoon? Parang Yes! Bakit tayo sumasayaw sa Diyos? Ha? Sayaan ka ng sarili. Okay. Bakit tayo sumasayaw? Hindi nyo pa nakuha yung talagang perfect na sagot. Bakit tayo sumasayaw? para habang bata ka pa. Ha? Para habang bata ka pa. Ay, sorry. Ay, sorry. Hindi ba rin eh? Wala nakakaya sa sagot. Mataas sa panalangin. Bakit tayo sumasayaw? Maraming pagpapala. Okay? Ano pa? Parang si David, nung panahon na nagpuri siya. Di ba si David sa'yo Para? nasayaw? Yes! Panalo si Ate Rini! Palakpakan natin ang para matuwa. Yun. Matuwa ang Diyos. Amen? Alam niyo ba walang hinihingi sa atin ng Diyos? Hindi yung inawitan mo siya, palakpakan mo siya, higit sa lahat, sayawan mo Sayawan mo siya. siya. Parang Eh di ba, kung yung mga anak nyo, mga apo nyo, sumayaw sa inyo. Anong sayaw? Arik kumambo. Arik kumambo. Di ba nakatawa ka na? Diba? Oo. Nakatawa ka na, bibigyan mo na ng candy, bibigyan mo chocolate, bibigyan mo pera. Ano na si Lord? Pag sinewan mo sa among Yahweh, masaya siya. At pag natuwaan Diyos, ano yung balik nun? Amen. Pag natuwaan Diyos, magaling ka. Pag natuwaan Diyos, lalakas ka. Pag natuwaan Diyos, payayamanin ka ni Borling. Amen. Amen ha? Amen. Kaya kung marami na malakas sa natin, Panginoon Yesu. Nakawak tayo sumasayaw. Ang sarap sumayaw sa Diyos. Kasi ang layunin nito, maging masaya ang Diyos. Kasi lagi na lang natin, iba kasi na, pinalulungkot si Lord eh. Pinaiiyak si Lord. Amen? No? At ano ba yung nakakapagpasaya sa Diyos? Yung ating yung ating awit, higit sa lahat, yung ating Pagsayaw. Amen. Amen. Di ba yung giling-giling yung ganyan? Wow, ganda. Diba? Kaya dapat yung sayaw natin, Parang yung Roy- offer natin kay Lord. Parang Roy- Na habang sumasayaw ka, imagine mo si Amang Yahweh ah, para sa yung sayaw dito ah. O, diba? Diba sarap? Ang sarap ng feeling. Alam niyo ba yung pag-aganon daw natin, maraming napanood ko sa Facebook. Pag nagpupuri daw para tayo nag-praise and worship habang tinataas natin ang kamay natin. Alam niyo ba, meron mga bahagi ng katawan natin na gumagaling. Amen. Totoo yan. Amen. Kasi siyempre exercise. Pag lalo na pag in-offer mo sa Diyos yan, no? Lalo yung puso natin, yung mga organs natin, no? Talagang nagkakaroon siya ng miracle healing. No? Ako na yung kamay mo. No? Meron siyang miracle healing. Lalo na pag in-offer mo siya kay Amang Yahweh. No? Kaya nga, ang mahalaga ang ating pagkalakpak, ang ating awit,
ating prayer of praise. Yung pag-awit natin ng Alleluia, Alleluia, Alleluia. Amen ba? Amen. So, yun lamang